Kung may matatanggap kang 15,000 pesos na SSS pension bawat buwan, sapat na ba ito para makapag-retire ng komportable? Maraming Pilipinong sasagot oo, pero marami rin na magsasabing hindi. At ang totoo, pareho silang maaaring tama. Dahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang magkano ang pension mo. Ang tunay na tanong ay saan ka magre-retiro? Isipin natin ang dalawang magkaibigan. Pareho silang 60 years old. Pareho silang tumatanggap ng 15,000 pesos buwan-buwan mula sa SSS. Pero magkaiba ang pinili nilang lugar. Ang isa na natili sa Metro Manila. Ang isa naman umuwi sa probinsya. Pagkalipas ng isang taon, isa ang halos walang natitira sa katapusan ng buwan. Samantalang ang isa ay nakakapag-ipon pa, nakakapamasyal pa at hindi gaanong iniisip ang pera araw-araw. Paano nangyari yon? Ngayong video, hindi tayo magkukompute ng SSS contribution. Hindi rin tayo mag-uusap tungkol sa salary bracket. Gagawa tayo ng isang real-life budget battle. Susubukan nating sagutin ang isang napakahalagang tanong. Saan mas malayo ang mararating ng 15,000 pesos na pension? Sa Metro Manila o sa probinsya? O baka pagkatapos ng video na ito, mabago ang plano mo sa retirement? Ang video na ito ay para sa kaalaman lamang, hindi payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Simulan natin sa Metro Manila. Hindi natin pag-uusapan ng kondo sa BGC o bahay sa Forbes Park. Pag-uusapan natin ang simpleng pamumuhay ng isang ordinaryong retiree. Kung wala kang sariling bahay, kailangan mong umupa. Sabihin natin maliit na studio apartment o simpleng room for rent. Ang renta, 7,000 pesos. Hindi pa ito luxury, basic pa lang yan. Sunod ang utilities. Sa init ng panahon ngayon, mahirap nang walang electric fan o aircon kahit ilang oras lang sa gabi. Electricity, tubig, internet o load. Madaling umabot ng 2,500 pesos. Ngayon naman ang pagkain. Hindi naman pwedeng instant noodles araw-araw. Kailangan pa rin ng gulay, isda, karne, bigas at kaunting prutas. Kung mag-isa ka lang, maaaring pagkasyahin ng 5,000 pesos. Ngayon total natin, rent 7,000, utilities 2,500, food 5,000, kabuuan 14,500. At ang natira, 500 pesos. Isipin mo yun, 500 piso para sa buong buwan. Paano kung may kailangan kang gamot? Paano kung nasira ang electric fan? Paano kung may birthday ang apo? Paano kung tumaas ang presyo ng bigas? Sa madaling salita, hindi ka talaga nabubuhay, nagsusurvive ka lang. Isang emergency lang at ubos agad ang pension. At tandaan, hindi pa natin isinama rito ang pamasahe, cellphone replacement, damit, maintenance medicines o anumang duho. Sa Metro Manila, mabilis maubos ang pera hindi dahil maluho ka, kundi dahil mataas talaga ang cost of living. Ngayon naman, lumipat tayo sa probinsya. Hindi lahat ng probinsya ay pareho, pero maraming retirees ang may isang malaking advantage. May sarili na silang bahay. Marahil ito ang ancestral house o bahay na matagal ng bayad. Ibig sabihin, rent zero. Automatic nakatipid ka agad ng 7,000 piso. Pangalawa, pagkain. Sa maraming probinsya, hindi kailangan bumili lahat sa supermarket. May palengke na mas mura. May sariwa pang isda. Mas mura ang gulay. May mga lugar pa na ang kapitbahay nagbibigay ng mangga, saging, papaya o niyog kapag panahon. Kung may maliit kang bakuran, maaari kang magtanim ng kamatis, talong, sile, malunggay, pechay o kangkong. Hindi nito babayaran lahat ng grocery mo. Pero bawat gulay na hindi mo binili ay dagdag ipon. Kaya ang food budget maaari na maging 4,000 bawat buwan. Utilities naman, mas presko ang hangin, mas maraming puno, mas kaunti ang traffic, mas madalas sapat na ang electric fan. Kaya sabihin natin 1,500 pesos ang utilities. Ngayon total natin. Rent, 0. Utilities, 1,500. Food, 4,000. Kabuuang gastos, 5,500 pesos. May natitira pang 9,500 pesos. Halos 2/3 ng pension mo. Ano ang pwede mong gawin dito? Maaari kang magtabi para sa emergency.
Maaari kang bumiyahe paminsan-minsan, makabili ng maintenance medicine, makapagbigay ng kaunting regalo sa mga apo, o kaya naman hayaan itong lumago sa isang high-interest digital bank bilang emergency fund. Yan ang malaking kaibahan. Sa probinsya, di lang nabubuhay ang pensyon, nagbibigay pa ito ng kalayaan. Ngayon baka sabihin mo, tapos na ang laban, probinsya na agad. Hindi rin ganun kasimple. May isang bagay na kadalasan nakakalimutan ng maraming retirees. Healthcare. Sa Metro Manila, maraming ospital, specialist, laboratories. Kung may emergency, maaaring 10 minuto lang ang biyahe. Sa probinsya, depende kung saan ka nakatira. May mga lugar na kailangan pang bumiyahe ng 1 o 2 oras bago makarating sa malaking ospital. At kung seryoso ang kondisyon, baka kailangan pang pumunta sa regional hospital o bumalik sa Metro Manila. Ibig sabihin, may dagdag na gastos, pamasahe, hotel kung kinakailangan, pagkain habang nagpapagamot. At minsan, kasama pa ang caregiver. Kaya kahit mas mura ang buhay sa probinsya, hindi ibig sabihin ay wala nga ng pagkahandaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat umasa sa SSS pension lamang. Ang pinakamagandang retirement ay may maraming pinagkukunan ng suporta. Una, SSS pension. Pangalawa, PhilHealth para makatulong sa hospital expenses. Pangatlo, emergency fund. At kung maaari, ilagay ang emergency fund sa isang high-interest digital bank tulad ng GoTime o Maya upang kumita pa ng interest habang hindi mo pa ginagamit. Hindi ito papalitan ng pension, pero maaari nitong sagutin ang mga biglaang gastos gaya ng pamasahe, accommodation o iba pang medical expenses kapag kailangan mong bumiyahe papuntang malaking ospital. Parang sandwich, ang SSS pension ang nasa gitna at ang emergency fund kasama ang interest income ang nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa magkabilang panig. Ngayon, sino ang panalo? Kung cash flow lang pag-uusapan, malinaw ang resulta, panalo ang probinsya. Mas mababa ang gastos, mas malaki ang natitira, mas kaunti ang financial stress. Pero kung convenience naman, mas lamang ang Metro Manila. Mas malapit sa ospital, mas accessible ang mga serbisyo, mas mabilis ang transportasyon. Kaya ang tamang tanong ay hindi Manila ba o probinsya. Ang mas tamang tanong ay, handa ba ang retirement plan mo para sa lugar na gusto mong tirahan? Kung balak mo umuwi ng probinsya, siguraduhin may emergency fund, may PhilHealth at may sapat na ipon para sa medical emergencies. Kapag naihanda mo ang mga yon, ang 15,000 pesos na pension ay maaaring maramdaman mo na parang 30,000 pesos dahil mas mababa ang iyong buwan ng gastos. Hindi dahil dumoble ang pension, kundi dahil mas mahusay ang paggamit mo ng bawat piso. At tandaan, ang sikreto sa masayang retirement ay hindi lang mataas na pension. Mas mahalaga ang mababang gastusin at magandang financial planning. Ngayon gusto kong marinig ang opinion mo. Kung meron kang 15,000 pesos na pension bawat buwan, saan mo gustong mag-retire? Sa Metro Manila ba o sa probinsya? At kung sa probinsya ang pipiliin mo, anong lugar ang dream retirement destination mo at bakit? Share mo sa comment. Baka makatulong din ang karanasan mo sa ibang viewers na nagpaplano ng kanilang retirement. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas maraming Pilipino ang makapaghanda ng mas maaga sa kanilang retirement. At kung gusto mo matutunan kung paano palakihin ang iyong retirement fund gamit ang SSS, Pag-ibig MP2, digital banks at iba pang investment strategies, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel dahil sa The Brown Investor, ang layunin natin ay gawing mas simple ang personal finance para sa mas maraming Pilipino ang makapag-retire ng may sapat na pera. Hindi lang para mabuhay, kundi para tunay na ma-enjoy ang buhay. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo uli sa susunod nating video.